Hi mga idol, magandang araw sa ating lahat. Welcome back sa ating pagbabalik dito sa ating vlog. Patuloy natin na bigyan ng komentaryo, reaksyon ng ating mga nasa gobyerno dito sa ating channel. Wala tayo ditong sinisino, lalo na kung ang mga switik, mga putok sa buho, mga magnanakaw sa lipunan, mga traidor, mga tulisan, mga Judas, Barabas, Hestas, Santanas at kung sino pa natatamaan sa ating mga komentaryo. Muli nandito tayo bilang ordinaryong Pilipino, so komento ng masang Pilipino sa patuloy na kawalang hiyaan ni itong administrasyong Marcos. Hindi natin patatagalin, pag-uusapan natin itong patuloy nila na pambubuli sa mga vlogger, no? Diyan sa Tricom, pinatawag nila ang mga vlogger at kumo na sa balwarte nila ng mga crocodile na mga congressman. So walang kalaban-laban at pinubuli nila hanggat gusto nila with the threat of ipapakontempt at kung ano pa, no, na pwede nilang sikilin or ipakita ang kanilang kapangyarihan sa pagsikil sa karapatan ng ating malayang pamamahayag. So ang mga kupal dyan na na destino dyan sa Tricom ng mga congressman, kagaya nila Congressman Abante, hindi mo alam kung Abante ang kaisipan o paatras, Congressman Paduano, isa pang congressman na lagi na lang galit at halatang scripted ang mga plano or mga sinasabi nila. Now hopefully, no, na hindi mapa-contempt or mapakulong or kung whatsoever na dahilan para mapatigil ang mga vlogger sa mga walang hiyang yan, lalo na ang mga banateros, dahil alam natin at patuloy nating sinusubaybayan na sila ang mga naghahatid sa atin ng mga balita, mga tunay na reaksyon ng sambayanang Pilipino, no, walang halong babalat sibuyas na mga reaksyon. Alam natin na ang bias natin ay nasa bansang Pilipinas. No, hindi tayo bias towards the Duterte, hindi tayo bias towards the Banateros vloggers or the noisy 37 na sinatawag nila. Remember na ang ating bias ay nasa bayang Pilipinas, no? So kung itong mga taong to, itong mga vlogger na to ay nagsasabi or gumagawa ng kabutihan para sa bayan sa pamamagitan ng pagbablog nila, so normal yon na nandoon sa kanilang ating sympathy. So pwede mong sabihin na doon na din ang bias ko or bias namin. Pero papakita natin na kahit tayo ay mga ordinaryong vlogger lamang, dapat malaman ng ating mga taga-subaybay, ating mga subscriber na kahit ganito tayo, mayroon na tayong nakikita at mayroon na tayong way paano natin ipaglalaban ng ating mga karapatan sa malayang pamamahayag. Nung unang mga kapanahunan,
para lang yan sa mga mediaman, para lang sa mga nakatapos ng Mascom, para lang sa mga nasa mainstream media, kumbaga. Sila lang ang pinaniwalaan, sila lang ang tinitingala. Pero ngayon, kabaliktaran ng mga nangyayari. Nasa mga vloggers na ang tunay na mga balita, whereas doon sa mainstream media, sila na ang mga as alleged, sila na ang mga may mga fake news, no? Sila na ang may mga biases na as alleged din, makikita mo or mahahalata mo na mga bayad ang mga yan. So dahil dyan na sitwasyon, tayo bilang ordinaryong Pilipino, hindi natin maiwasan or hindi natin matitiis na mananahimik na lang. At sa kahit sa anong paraan, mapasulat man o mapa-vlog, ang problema lang doon sa ating Facebook account, medyo naglaylo tayo doon dahil kailangan nating sumunod sa mga regulasyon, no? Mga tuntunin ng Meta. So since na tayo naman ang pumasok sa Meta, dapat lang din na sumunod tayo. So hindi niya ganun ka gusto na magkaroon tayo ng mga rant or mga ano man ang mga isusulat natin doon, ipopost, no? Nagkakaroon tayo ng mga restriction. So wag na nating hintayin pa na dumating doon. Sunod na lang tayo sa regulasyon, which is normal lang naman dahil tayo ay nakikisama sa plataforma na yon o sa platform ng Meta. So dito sa YouTube, pwede tayo dito pahahayag ng ating mga saloobin na walang pakime-keme, walang minor-minor, kumbaga. Depende na lang kung ano at hanggang saan ang kaya natin na magpahayag sa ating saloobin. Now, gusto kong bigyan ng review or kumbaga sa konteksto ng aking pananaw at sa konteksto ng nangyayari. Yung sinasabi ni BP Sara na sinabihan daw niya si Tatay Digong na wag ka nang umuwi sa Pilipinas, magagaya ka lang kay Ninoy. Sa atin kasi or sa amin na mga Bisaya, nandoon yung salita na parang exaggeration, parang somehow rhetoric na mga punto di vista na masasabi namin or nasasabi ng mga kagaya sa amin. Pero hindi ibig sabihin noon na nag-aakusa ka na or ano bang tawag noon, inaakusahan mo na ang gobyerno or kung sino man. Isang lang yon, parang sinasabi lang namin na or sinasabi lang ni BP Sara noon na nakita mo na anong ginawa sa'yo, nakita mo na anong ginawa sa atin, at ang hirap ng kalaban natin dahil ang gobyerno mismo. Babalik ka pa talaga doon, at sa edad mo na yan at sa sitwasyon mo na yan, sa yung health ng ating dating Pangulong Duterte, hindi na talaga siya pang rugged ba, kumbaga. Hindi na pang rubo kung sa Bisaya pa. So hindi na siya advisable talaga na lulusong pa sa napaka-garapalan ng sitwasyon dyan sa atin sa Pilipinas. Parang ganun lang yun. In fact, makikita mo naman na parang talaga character assassination, di ba? So kung ayaw nila sa partido o sa pangalang Duterte, ipapatapon ka na lang basta-basta, which is like lang din, pina-assassinate ka. So, yan lang ang ibig sabihin nun.
At further, kung meron mang iba pang ibig sabihin nun, hindi na tayo after doon. At kung ang ating pamahalaan, lalo na sa speaker nila or tagapagsalita nila dyan sa Malacanang na si Auntie Claire, na naturing ang abogado ko, no, pero isa't kalahati ring bobo, masasabi ko, dahil hindi yung pagkatao niya, kung hindi yung the way na magsalita siya or umatake lang ng umatake sa mga Duterte, not knowing na ang inatake niya hindi ang mga Duterte, kung hindi ang mamamayang Pilipino, ang buong sumusuporta na around more than 80% ng mga Pilipino. Ako, naniniwala ako mismo na nasa 80% or more ang mga sumusuporta sa mga Duterte in terms of policy, in terms of performance, no? Nandoon ang ating tiwala. Pero kung siya magsalita, walang ibang ginagawa kung hindi pang atake lamang, pang alipusta at yung pang sinasabi niya, ikaw BP Sara or si BP Sara, dapat na daw umuwi at magtrabaho na, dahil hindi lang naman ang papa niya ang dapat niyang asikasuhin, dahil ang milyon-milyong Pilipino ang nangangailangan sa kanyang serbisyo o pagtatrabaho. Kung isipin mo ng patanga-tanga ka rin, masasabi mo na oo nga, ano, 'di ba? Yung nga ka rin ba? Wala kang pag-iisip na malinaw kung bakit naroon siya. So unang-una, naroon siya dahil hindi dahil sa gobyerno, hindi magkakaroon ng ganyang sitwasyon ang dating Pangulong Duterte, 'di ba? So kaya siya nandun. Yan yung number one reason. Kung gobyerno ang dahilan ng pagkakatapon ng dating Pangulo doon, dapat gobyerno din ang tutulong, which is Sara or BP Sara now is the part of the incumbent government, 'di ba? Kahit sabihin pa natin na kumalas na siya sa UNITIM, pero kasama or kabahagi pa rin siya ng kasalukuyang gobyerno. Kaya siya nandun. At second na lang yon, na sasabihin natin na siyempre anak siya na nandoon, second na lang yon, dahil siya ay mayroong Schengen visa or mayroon siyang anong tawag nun? Basta yung nasa gobyerno ka, matataas na katungkulan, mayroon kang passes, no, na mabilis ang yung pag-travel. Nakalimutan ko lang ang pangalan. Basta isa yun sa mga dahilan talaga kaya siya ang nandoon. Dapat talagang maisaayos niya ang pagdepensa or pagbigay ng hustisya, no? Pagbigay ng defense lawyer doon sa ICC, dapat niyang maiplansya bago siya umalis. Para plansyado na bago man siya umalis at babalik ng Pilipinas, no? Yan yung isa rin natin na tinitingnan kung bakit sinabi niya nung nakaraan na ano man kayo, mag hearing man kayo or mag-imbestiga dyan sa Senado, huli na ang lahat, wala na tayong magagawa, hindi na natin maibalik ang dating Pangulo, no? Sinabi rin natin nung nakaraan na nung sinabi yung point na yan, ang tinutukoy niya, hindi ibig sabihin na wala na tayong pag-asa para ibalik si dating Pangulong Duterte, no? Nandoon ang ating pag-asa at nag-uumapa ang suporta ng mamamayang Pilipino. Nag-uumalab din ang kagustuhan ng bawat isa na makabalik si dating Pangulong Duterte. Ang tinutukoy lang niya na hindi na natin maibalik is yung panahon, no? Hindi na natin maibalik ang panahon na yung habang nandyan pa si Pangulong Duterte sa Pilipinas, no? Bakit hindi natin o hindi pinigilan ng mga nagpakunwari dyan na naging imbestiga sa Senado, no? Bakit hindi na napigilan? Tinawagan niya kagad na yan, kapatid mo yan eh, pwede mo tawagan, imposible wala ka number, tawagan mo agad, hello,
bonget, kung ano man, ading, kung ano man ang tawag dyan ng magkapatid na yan, no, huwag mong gawin yan, or huwag mong pasinayaan, huwag mong pahintulutan na gawin yan, no, sa ating dating Pangulong Duterte. No, napakasimple lang naman nun. Hindi naman yun mahirap, dahil hindi naman kagaya sa atin na ang daming barrier bago tayo makatawag sa Pangulo or makakontak sa Pangulo. Sila, una bilang kapatid, pangalawa bilang nasa foreign relation kuno ang kanyang komitiba ni Aimee. So, pwede na tawagan agad. Hello? Mga ganun ba na siyempre sasagot yan kaagad si Bangag na, hello Manang? Ganun kaagad yun. Doon pa lang, yung time na yon, yun ang tinutukoy ni BP Sara, na hindi na natin maibalik sa ganung sitwasyon na nasa Pilipinas pa ang dating Pangulong Duterte para pagsisikapan natin na huwag siyang dakpin, huwag siyang basta-basta na lang ipatapon doon sa ibang bansa at pasinayaan na ang ibang korte ang magliti sa kanya. So, yun. Kaya siya nagsasabi na karugtong doon sa sinasabi ni Senador Bongo na a little late, no? The hero little late, parang something ganun. Hindi ko lang alam exactly, nakalimutan ko paano niya sinabi. Pero ang ibig lang sabihin na magpakabayani ka pa kung kailan huli na, di ba? Ganon. So mga tactic nila yan, dahil sila ay nagpapa-re-elect ko, no? At as usual, nakikita naman natin na namamangka yan sa dalawang ilog, yung super ate ko, no, na tinatawag nila. Pero wala pa rin akong katiwa-tiwala dyan, dahil sa apelyido pa lang at sa katunayan siya ang mga pinaka may dahilan din na nagkaroon tayo ng matinding budol sa pamamahala na ngayon. At remember, sinabi niya nung nakaraan na hindi niya rin papayagan na magkaroon ng pananabotahe sa pamahalaan or sa administrasyon ng kanyang kapatid, 'di ba? Ang mabuti lang or ang advantage lang or ang magandang na idudulot sa kanyang ginawa is na-expose, no? Na-expose ngayon itong mga gumawa ng katrayduran. Na-expose ngayon itong mga napakatapang at napakayabang na mga general, napakayabang na mga magkakapatid na Rimulya, no? As if wala na ibang nakikitang tao sa Pilipinas na mapagkatiwalaan itong si Bangag, na binigay na lang yung DILG at yung DOJ na kabinete diyan sa mga magkapatid na Rimulya. So nakikita mo, dati-rati naman napaka ayos niya ni Boying. Isa yan sa mga na nakipaglaban, no, para maipasara yung ABS-CBN na isa ring naglapastangan sa mga government policy or mga patakaran sa gobyerno na dapat susundin nila, no, bilang mga giant na mamamahayag. Ganyan yan si Rimulya noon. Pero ngayon, since na ang presidente ay bangag din at pabago-bago ng isip, makikita mo na pabago-bago na rin ang kanilang mga pabago-bago na rin ang kanilang mga pamahayag at ang kanilang mga tinatayo ang hostisya, kumbaga. Actually wala nang hostisya dahil ang gusto nilang palabasin ngayon, pag sila naipit sa katwiran, pag naipit sila sa debate at mga katanungan dyan sa hearing na nangyari, kagad silang nagtatago sa sinasabi nilang executive privilege, no? Whereas kung mga ordinaryo yan na inimbitahan dyan sa Senado, pakontempt kagad yan kasi hindi nagsasabi ng totoo or umiiwas na makipag-cooperate sa investigasyon, di ba? Pero nakita mo sila, kahit anong kasinungalingan na harap-harapan ng nagsisinungaling at nakikita mo ang kanilang mga palusot, wala namang nakontempt sa kanila, di ba?
dahil sila ay mga nasa kapangyarihan. Yan yung masakit na katotohanan na na-expose dyan sa pagdinig na yan sa Senado. So kung hindi yan ginawa ni Jaime Marcos, hindi rin yun natin makikita. So meron din kahit papano, in fairness sa kanya, meron din siyang na-expose at nakita, no? Kung nilaglag man siya ng kanyang kapatid dahil parang hindi na siya isinasama or binabanggit during sa mga sortie or mga meeting de avance or kung ano mang rally na mayroon ang alyansa ng mga bangag, hindi na siya binabanggit at hindi na rin siya nakakasama or sinasama. We don't know exactly kung naglaglagan na yung magkapatid na yan. Pero ang klaro lang sa point ngayon is nakita natin, no, kung sino at ano ang tunay na naganap. So from that point, from that context, makikita natin na gaano kalala ang paglabag nila at gaano kalala ang mga pagsisinungaling nila. 'Di ba? At from that point, nakikita rin natin na kung gaano kahayop tong mga to mag-alibay at magsinungaling sa taong bayan. Etong sina Anyo, si Gibo Teodoro, yung mga Rimulya, no? So in some ways si Jaime gusto niyang ma-save si ma-save si kapatid niya na bangag. Gusto niyang ma-save, gusto niyang protektahan, gusto niyang palabasin na biktima rin ang kapatid niya, no? Doon sa mga tao na nasa paligid niya, which is ito na nga yung mga gabinete niya na mga, siya naman ang pumili niyan eh. Bakit mo sasabihin or gusto mong palabasin na biktima rin ang kapatid mo? No, normal yan dahil blood is thicker than water nga ika. So normal yan na gagawin niya. Nakikita mo na gusto niyang palabasin rin na ganun, na hindi masama ang kapatid ko, no? Itong mga taong nasa paligid niya na gumagawa ng mga mali or undecisive na mga advice, mga ganun, 'di ba? Pero isipin natin na by virtue of command responsibility, importante talaga sa isang presidente. Kaya nga sinasabi noon pa man ni BP Sara na hindi siya marunong humawak ng kapangyarihan or hindi siya marunong maging presidente. So napatunayan natin, no? Whether or not nakinig siya sa mga maling bulong sa kanyang paligid, nakikita mo na at the end of the day, by virtue of command responsibility, ikaw pa rin ang dapat nasusunod at ang magbaba ng desisyon na nakakabuti para sa bayan mo. Whether binigyan ka ng maling suggestion or unfair na mga balita na ipinarating sa'yo, no? Hindi natin alam eh. So kung ikaw nasa tamang kaisipan, hindi ka bangag, hindi ka panay singhot na lang, magkakaroon ka or meron kang matatag na kaisipan, no? Matibay, decisive para gumawa ng mga tamang gawin para sa bayan mo. Hindi ka kailangan idepensa ni ganito, ni ganyan, ni Secretary Claire Castro na isa pang wala ring kaamor-amor, no? Hindi ka kailangan ipagtanggol ng kapatid mo or hindi ka kailangan protektahan ng kapatid mo blatantly dahil ikaw mismo sa sarili mo alam mo paano hawakan ang renda ng pamamahala sa ating mahal na Pilipinas. So sa point na yan, bigyan natin ng kaunting credit or appreciate, no, ang effort ni Jaime Marcos, pero at the end of the day, wag tayong magpalinlang. Hindi pa rin ako boboto para sa kanya para sa senador muli. Kung bago ang Pilipinas, gusto nating mabago, bigyan natin ng tsansa ang mga bagong kandidato, lalo na ang nasa PDP. Laban. Diyan lang tayo may laban.
Alam natin yan. Kita mo ngayon yung 12 line-up ng administrasyon, halos dihinbukiki sila, no? Kung mayroon mang nagsasalita dyan, paepal-epal lang, pero hindi pa rin nila kaya talagang bumatikos, no? Diretsahan, dahil takot pa rin sila. Yun ang problema. Pag binuto mo ang mga yan at nasa kapangyarihan muli o nakaupo sa Senado, kaya lang ganituhin ang ulo nila. O sige, ganito ang gusto ko, ganyan ang gusto ko, di ba? So kontrolado pa rin sila ng bangag na presidente. So yun lang mga idol. Comment kayo, subscribe. Wala namang bayad yan. Gusto nating lumaki, lumago ang ating vlog na to, atong channel natin, para sa mga future natin na mga reaksyon, komento at hinanaing. Daghang salamat sa atong mga kaigsoonang mga Bisaya diha. At maraming salamat sa ating mga supporters kahit saan man panig kayo ng mundo naroon. Bye bye. God bless.